God is good. Hallelujah. Isang mapagpalang gabi po mga kapatid at sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Welcome po sa ating midweek fellowship. Alam ko, kinasasabikan nating lahat ang makapakinig ng salita ng Diyos dahil ito ang nagbibigay kalusugat, kalakasan ng katawan. I-like at i-share po natin ang live streaming fellowship na ito sa ating mga kaibigan, kakilala, upang sila naman po ay mapagpala ng salita ng Diyos na kanilang mapapakinggan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan ng lahat na sabayan na po natin ang anointing band sa kanilang pagpupuri at pasasalamat sa pamamagitan ng awiting spiritual. Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Praise! Thank you, Lord! Hallelujah! Sama-sama tayong magpupuri at magpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah! Karapat dapat ka sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Thank you, Lord! Nagpapasalamat ang puso kong ito. O Diyos, sa kabutihan at sa katapatan mo.
Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa kagalakang ito na meron kami ngayon, Panginoon. Hallelujah. Tunay nga, Panginoong Jesus, na ang kagalakang ito ay kailanman hindi mapapalitan ng anumang bagay, sinumang tao sa mundong ito, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na muli kaming sumasamba, nagpupuri ng sama-sama, Panginoon. Tinataas ang pangalan mo, pinasasalamatan ka sa lahat ng ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, wala nang papantay sa'yo. Wala nang hihigit sa'yo, Panginoon. At yung presensya mo ngayong magang ito, alam namin na kasama namin, Panginoon. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hayaan mo na lumapit kami ng may pusong nagpapasalamat. Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na hindi namin maramdaman yung presensya mo. Dahil sa mga iniisip namin, Lord God, yung mga hadlang, Panginoon, sa aming isipan, Panginoong Jesus, ito'y tinatagubilin na namin sa inyo, Panginoon. Ang nais namin, Lord, maibigay namin yung wagas na pagpupuri para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. You know our hearts, Panginoon. Alam mo yung laman ng puso namin, Panginoon. Alam mo yung nararamdaman namin, ano yung pinagdadaanan namin, Panginoon. Pero thank you, Jesus. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na muling nare-recharge, Panginoon, yung aming sarili, Lord God. Na tunay nga, Panginoon, hiwalay kami sa iyo, wala kaming magagawa, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Kaya sa oras na ito, Panginoon, Lord, allow us to worship you. Nawa, Panginoon, yung mga lalabas sa aming bibig, ikikilos ng aming mga katawan, Panginoon. Lahat ng ito ay makapagbalik ng parangal sa iyo, Panginoon. Dahil wala na po kami ibang pwede pang ibigay, ihandog sa iyo, Panginoon, kundi yung pagpupuri ng iyong mga anak. Hallelujah. Kaya sa umagang ito, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kami nag-aalay ng papuri, patuloy kami magpapasalamat sa kadakilaan at kabutihan mo, Panginoon. And Father God, nawa, hindi lumipas ang oras na ito na hindi namin maibigay yung sapat na pagpupuri, yung wagas na pagpupuri na nararapat lamang sa iyo, Panginoon. Napakabuti mo sa aming lahat, Panginoon. Never kang nagkulang, never kang nagbago, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kung ang tao man nagbabago, Panginoon, ikaw, Panginoon, kahit kailan, hindi ka magbabago, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, 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 Jesus. Kaya sa oras na ito, Panginoon, dinggin mo ang tinig ng iyong mga anak na nagpupuri. Dinggin mo yung mga awitan namin, Panginoon, na nagpapahayag na ikaw lamang ang Diyos na tunay. Ikaw lamang ang Diyos na totoo, na kailanman ay hindi magbabago. Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, sa oras na ito, let us focus our eyes, our minds sa pagpupuri sa Panginoon. Nandito ang Panginoong Jesus, kasama natin siya sa oras na ito. Hallelujah. Kaya patuloy tayong umawit, patuloy tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ngayon at magpakailanman, di ka nagbabago, O Panginoon. Ikaw lamang ang papupuri.
Amen. I-focus na po natin ang ating mga puso at isipan at dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pakikinig ng salita ng Diyos, na ibabahagi ng ating kapatid na si Brother Bobby Lopez sa serye na Parables about God's Love, Grace, and Forgiveness sa topic na The Lost Sheep. Minsan po, purihin natin Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Palang araw po sa ating lahat sa pagsisimula po ng ating pag-aaral ng salita ng Diyos sa araw na ito. Humingi muna po tayo ng tulong at karunungan mula sa Diyos upang tunay nating mabatid yung kanyang kalooban mula sa pag-aaralan natin. Ama naming Diyos, nagpapasalamat kami sa araw na ito sa patuloy na buhay na kaloob mo, sa kalusugan, sa lahat ng pagpapalang patuloy namin tinatanggap mula sa iyong biyaya, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita, patuloy nitong mabusog ang aming espiritu, patuloy nitong matulungan kami na madagdagan pa ang aming pananampalataya at patuloy na makalakad sa buhay na kalooban mo para sa bawat isa sa amin. Dalangin namin ang marinig lamang namin ay ang tinig ng Espiritu mong banal sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Nagpapatuloy po tayo dun sa serye ng pagtalakay sa iba't ibang parabola at ang mensahe na gustong ipahatid sa atin ng mga kwentong ito mula sa banal na kasulatan. At para po sa araw na ito, tutuon po tayo doon sa parabolang about the lost sheep o doon sa nawawalang tupa. No? In a very simple way, no? Ang parabola pong ito um, will revolve on matters relating to God's love, grace, and forgiveness. Na ah, na ito pong mga bagay na ito, it reflects who truly God is. No? That more than being omnipotent, more than being omniscient and omnipresent, we have to understand that the very nature of God is that He is a loving God, no, a merciful God. And from this God that we are being served, no, nag-a-abound po mula sa Kanya yung walang hanggang biyaya at pagpapatawad. No? So for us to understand it better, no, allow me to share with you ano po ang dalawang aklat po, no, na nagsasalaysay ng parehong kwento. No? Kwento tungkol sa nawawalang tupa. Sabi po sa Mateo 18 verses 12 to 14, ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung nawawala ang isa sa mga iyon? For your background and information, ano po, ang nagsasalita dito ay si Jesus. Hindi ba't iniiwan niya ang 99 na nasa bundok upang hanapin ang naligaw? Tandaan ninyo, kapag ito'y kanyang natagpuan, higit niyang ikagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayun din naman, hindi ayon sa kalooban ng inyong Ama na nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. No, referring to the people around him, no? By the time he's preaching the gospel, or this parable for that matter. And then mula po sa isang aklat, no? Aklat po ni Lucas na mababasa sa Kabanata 15, talata 3 hanggang 7, no? Ganito naman yung mababasa. Dahil dito, sinabi sa kanila ni Jesus ang talinhagang ito. Kung sino man sa inyo ay may 100 tupa at mawala ng isa, ano ang gagawin niya? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang nawawala hanggang sa ito'y matagpuan? Kapag nakita niya ang tupa ay masaya niya itong papasanin. Pagdating sa bahay, aanyayahan niya ang mga kaibigan at mga kapitbahay at sasabihan sa kanila, makipagsaya kayo sa akin dahil nakita ko na ang tupa kong nawawala. Sinasabi ko sa inyo, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang tumalikod sa kasalanan kaysa 99 na matuwid na di na nangangailangang magsisi. Siguro bago po natin ito
sagutin yung tanong na what does it mean to be lost, no? Siguro kailangan po natin ng context, ano? Bakit ba i-shinare ni Jesus Christ yung talinhagang ito? Saan ba siya nanggagaling, no? Um, ang konteksto po nito ay kino-question siya ng mga eskriba at saka po ng mga Pariseo dahil malimit na nakikipag-niig ang Panginoon maging sa mga makasalanan, no? So that's the very context. They are putting into question Jesus Christ's interaction, no, with the sinners, no? Kumbaga parang ang tingin nila, um, kung ito ay totoong propeta, ito ay totoong nakalangit, no? Kumbaga parang bakit siya ugnay o nakikisalamuha sa mga makasalanan. And because of that, no, Jesus Christ shared with them this parable. No, marami po sa atin ay meron na tayong karanasan na makapaglakbay. And every time na tayo ay naglalakbay, ano po, we are in search of our destiny, no? Yung ating, we are in search of our destination rather. No, laging ganun, hinahanap natin at pilit nating hinahanap yung daan, no, patungo doon sa ating destinasyon. No, ano man yung destinasyon na yan, papunta ka sa Hilaga, Kanluran, Silangan o Katimugang, halimbawa bahagi ng Pilipinas, no? And for us not to be lost, 'di ba? Lalo na po ngayon with the advent of technology, no, marami na po tayong mga app na pwedeng gamitin, no, that can help us to locate, no, the exact location of the place, no, we are in search of or in search for, no? Pero ano nga ba yung pakiramdam, no? And I think, no, we are experiencing a lot of inconvenience, no, whenever we are getting lost. Kapag out of the way tayo, papunta dun sa ating destination, and suddenly we have realized na parang may mali, no, hindi ito yung parang naliligaw tayo. We feel so inconvenient about that. We feel so uncomfortable kasi it will take additional time, additional resources, and we need to exert additional effort. Pero kung hindi naman pala yung tamang destination yung nararating natin, parang ang dami-daming nasasaya. And the 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 problem here is that there are lots of people nowadays that they are getting lost without knowing that they are lost. There are some who have recognized that they have been lost, no? That's why they are in search, no, of the right way, no, para ma-reach nila yung kanilang final destination. But the worst here is that you are lost and yet you are unaware of it, no? Where are we going to, no? Um, Inuulit ko po, mahirap na nawawala ka, hindi mo alam kung saan ka papunta. Pero siguro ang mas mahirap ay yung nawawala ka na hindi mo alam na nawawala ka, no? Kasi at least kung alam mo nang nawawala ka, it will give you time para mag-isip, mag mag-strategize paano marating yung dapat kong puntahan. Ano nga ba ibig sabihin ng mawala? Siguro from a biblical perspective or from a spiritual perspective, it could mean a lot of things. No, and the worst could be, ibig sabihin to be lost is to be separated from God. And at its core, sabi dito, being lost signifies a broken relationship with God. It's a state of being cut off from the source of life, love, and true fulfillment. No, siguro, yung isa sa mga um, pinaka, pinaka manifestation ng pagkawala ay yung pagkawalay natin doon sa Diyos. No, yung pagkawala natin ng pagkaputol ng relasyon na meron tayo sa Diyos. And we are all aware that what really separated us from God is our sin. No, it is sin, no, that breaks, no, our relationship with God even before and even today. That remains to be. So that remains to be um, the very reason kung bakit nahihiwalay ang tao sa Diyos, kung bakit natin hindi nararamdaman yung presensya ng Diyos, kung bakit hindi tayo naniniwala sa Diyos. Hindi tayo naniniwala sa Diyos because we have never experienced God in our lives. No? Or kung naranasan man natin ang Diyos, baka na out of focus tayo, natuon tayo sa ibang bagay. No, kaya
At dahil natuon tayo sa ibang bagay, napahiwalay tayo sa Panginoon, kaya hindi natin maramdaman how He keeps on working in our lives. But this is the good news. Sometimes we can never feel, sometimes we never, sometimes we don't feel, that God is working in us. But that doesn't mean to say that He stopped from working in our lives. Pwede nga pakiramdam lang natin yan. Pero salamat sa Diyos na kahit ganun yung pakiramdam natin, lalo na kung meron na tayong personal relation sa Kanya, no, hindi naman tayo iniiwan ng Diyos. Pero number one, ang kahulugan ng mawala ay maputol yung relasyon natin sa Diyos. Kasi kapag naputol yung relasyon natin sa Diyos, o kung wala tayong relasyon sa Diyos, ay walang buhay yung buhay natin. Parang yung buhay natin is so dry, parang we can we cannot sense we can never experience, we cannot even sense yung totoong pagmamahal. And kahit anong bagay na meron tayo, parang lagi tayong empty, parang lagi tayong parang laging may kulang, no? Kasi all these things that we are looking for in this life, love, life, and true fulfillment, lahat po ng ito nanggagaling lang to sa Diyos. So to be separated from God is to lose all these things. No? Parang ganun po. And the thing is, the Bible teaches us that God created humanity for fellowship with Him. No, no, ito po siguro yung dapat nating maintindihan. No, na the Bible is so clear about that. That God created us to have a constant fellowship with Him. No, kumbaga parang actually hindi constant eh. Dapat ano yun eh. Um, yun dapat yung buhay natin eh. Kung man yung ginagawa natin, 'di ba sabi ng Biblia sa Korinto, ano man yung ginagawa natin, umiinom man tayo, tutulog man tayo, nagtatrabaho man tayo, gawin lahat natin 'to para sa kararangal ng Diyos. No? And that is worship. And that is fellowshipping with God. At napuputol tong fellowship, kaya nga and since ito yung very purpose kung bakit tayo nilikhaan ng Diyos, no? Not to do this, not to live according to this purpose. Kaya feeling natin empty tayo. Kaya feeling natin at lost tayo. Kasi hindi tayo nabubuhay according to His plan. No? Another is, pag sinabi natin nawawala tayo or we are at lost, no? That means wandering from the path of righteousness. No, being lost can also be described. Being lost can also describe those who have strayed from God's intended path for their lives. It is departure from the principles of righteousness and turning away from God's guidance. Like sheep that wander from the flock, people can become lost by making wrong choices, pursuing worldly desires, or neglecting the relationship with God. No? Isa pa pong manifestation ng pagkawala. No, ayun, ito yung plano ng Diyos sa buhay mo, pero hindi ito yung nangyayari sa iyo kasi may iba kang pinili. No? Maaaring pinili mo yung plano para sa iyo ng ibang tao, o pwede ang pinili mo ay yung kahit na sarili mong plano. Um, Alam niyo po, ito yung isang malungkot na bagay, nakakaunti lang din yan nakaka-realize na sometimes even our plan for ourselves could be destructive to us. Kasi we're just limited with what is present. No, what we can see are just the things that happened from the past and what is happening today with us. But we can never see what lies ahead of us. Ang Diyos lang ang nakakakita nun. Kaya sometimes, even yung mga plano natin para sa sarili natin, na iniisip natin that will be for our benefit, sometimes it could be destructive. At ang Diyos lang ang nakakaalam noon. No, kaya nga sometimes even our own plans are not dependable. No, kaya dapat lagi pa din nating piliin ano ba yung plano ng Diyos para sa buhay natin. No? The more na humihiwalay tayo sa plano ng Diyos, the more na nawawalay tayo nahihiwalay tayo sa Kanya. Um, Alam natin yung pagkawala ay alam natin kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam natin yung sinasabi ng kasulatan, pero we choose other things to do. No?
no? Instead of what God is instructed us to do. That, ano po yun eh, na nagko-cause ng ano, nagko-cause sa atin ng ano, ng anxieties, nagko-cause sa atin ng disappointments, mas maraming trouble dun sa buhay natin, no? Being lost means making wrong choices. Kasi tinuturo ng Diyos ito ang dapat natin gawin, pero iba yung ginagawa natin. Hindi ko ano yung kalooban ng Diyos. Being lost means pursuing worldly desires. Kasi hindi ito, we are not for this world. We don't belong to this world. No, we belong to God's kingdom. And so what we need to pursue are things related to advancement of God's kingdom. Pero iba yung pinipili natin. Pagkawala is neglecting our relationship with God in exchange of other relationships that we wanted to pursue, that we badly wanted to have. Pero isa lang naman yung mahalaga. Pinili ni Maria yung maupo sa paanan ng Panginoong Jesus. He put at the top of her priority her relationship with Jesus. And Jesus made this promise to her. Ano pa ako sa kanya ni Jesus? At hindi ko aalisin ito sa kanya. Hindi niya aalisin yung relasyon niya na mayroon sa atin. Siya lang yung nangangako na hindi niya tayo iiwan. Wala siyang maraming kondisyon. Yung relasyon na ipinapangako ni Jesus, walang maraming demand. Hindi ka ipapahamak. Ang alok ni Jesus, kapahingahan, and a life that can be enjoyed. Ano pa ibig sabihin ng being lost? Being lost means spiritual blindness. Ano ibig sabihin ng spiritual blindness? The Bible suggests that those who are lost are often spiritually blind, no, unable to see or understand the truth about God and their need for salvation. They may be unaware of their lost condition or the dangers they face. No, they may be unaware, sorry. The spiritual blindness can be caused by various factors including ignorance, deception, or hardened heart. So pag sinabi natin spiritual blindness, yung ba parang um, mapapahamak tayo pero hindi natin nakikita na mapapahamak tayo. Halimbawa, those people who are becoming addicted to drugs, those people who are becoming addicted to alcohol and other types of vices. Ang nakikita lang nila, na-enjoy nila yung mga bagay na and for a time, nakakalimutan nila yung mga problema nila. Ang hindi nila nakikita yung long and lasting impact nito sa kanilang kalusugan. Sometimes, even with the relationship na meron sila with their children, with their family, no, with their loved ones. Parang halimbawa yung ano, yung tao halimbawa na nai-involve sa extramarital affairs. Na-enjoy niya yung kanyang lustful desire. Pero ang hindi niya nakikita, in the future, it could be the reason para ma-infect siya, for example, ng mga sexually transmitted infections. Pwedeng ito yung maging dahilan para masira yung kanyang pamilya. So, these are people who are spiritually blind. No? Yung mga tao na ang tingin nila ay pwede silang mamuhay kahit wala ang Diyos. No? Um, yung mga tao na parang ang tingin nila, they don't need Jesus Christ for their salvation and their good works are enough. All of these are manifestations of spiritual blindness. No? Kumbaga parang hindi mo na, merong panganib na nakaamba pero hindi mo ma-sense yung panganib na yun although you are meeting it face to face. Why? Because we are very busy thinking of other things in this world. Our focus is not on the kingdom of God. Kaya kahit yung mga nagbabanyang panganib, naharap-harapan natin, hindi natin makita. Hindi natin makita na spiritual blindness, alam mo nang mali yung ginagawa mo, pero pinangangatawan mo pa din na tama yung ginagawa mo ngayon. Kahit alam mo nang mali. That is spiritual blindness. No? Another man, yung tumigas na puso, yung pinatigasan ng Diyos na puso. Kaya walang puwang yung pagsisisi. No?
All of these are possible manifestations of spiritual blindness and of course exposure to danger. Yung ibig sabihin ng pagkawala, being lost. Hmm? Na, na kapag hiwalay tayo sa Diyos, it could expose us to various dangers like temptation, sin, and worse, yung eternal separation from God. No? And to be lost means, no, alam niyo po yung Bible, it keeps on warning us about what? Yung paghahanap ng proteksyon at guidance sa Diyos. Kaya alam niyo, napakaganda ng John 14 verse 6. For those who are lost, no? Yung sinasabi ni Jesus, we need to go back to Jesus. Ano sabi ni Jesus? For I am the way, the truth, and the life, and nobody goes to the Father except through me. Jesus is the way. If you think we are lost, we still have the way. And Jesus is the way. Find Jesus, and you will find the way. Ibig sabihin, ano yung gustong ituro sa atin ng kwentong nitong parable of the lost sheep? Alam nyo, itong sheep na to, ginamit to ever since, no, to represent yung mga mananampalataya ng Diyos. So even yung mga mananampalataya, it is possible na dumating sila doon sa point ng buhay nila na pwedeng feeling nila they are at lost. Pero ito lang yung maganda na we can always turn back to God. Alam nyo, napakaganda ng ng opening statement ng parable na to na ang tanong ay, ano sa palagay ninyo ang gagawin ng isang pastor kung nawawala yung isang tupa? Kasi alam nyo, naniniwala ako na tinanong yun ni Jesus para ipakita ni Jesus yung vast difference between God and humanity. No, kasi can you imagine you have 99 ships na hindi nawawala and you have one na nawawala. So para sa iba, kung isa lang yung nawawala mas mahalaga tong 99. Pero yung una, ang gustong ipakita sa atin dito ng Diyos ay yung lahat tayo mahalaga. Iba yung pamamaraan ng Diyos, iba din yung pag-iisip ng Diyos. Na kung sa tao ganito yung gagawin niya, parang gustong sabihin sa atin ng Diyos through this parable na ibahin niyo, itong gagawin ko kung mangyari yun. Kung mangyari yun, Bobby, na mawala ka. Kung mangyari yun na mawala ang sino man sa atin for a time. Gusto sabihin ng Diyos na kung halimbawa ay kung totally nanlamig na tayo, kung totally nalayo na tayo, pakiramdam natin ay napakalayo na natin sa Diyos. Gustong sabihin sa atin ng Diyos na lagi tayo may babalikan. Naghihintay lang siya. At hindi siya lumalayo kailanman sa atin. Naghihintay lang siya na kausapin uli natin siya sapagkat ang totoo. May pangako na sa atin, may tipan na sa atin ng Diyos. Hindi kita iiwan. Hindi pababayaan man. Na gusto ipakita sa atin dito ng Diyos na yung pag-ibig ng Diyos, hindi siya conditional. Hindi siya nakabatay doon sa perfection natin na pag hindi ka na okay, itatapon ka na. Pag nagkamali ka, binabantayan lang lagi lahat ng mali. Ininilis na lahat ng mali mo. Dahil mali ka, paparusahan na kita. Sabi nga natin sa John 3:16, kitang-kita, no, even when we stray, God pursues us with relentless love and longs for our return. It will always be God. God will always be God. Alam niyo, siguro sa buhay Kristiyano, habang tumatagal tayo, lagi may pinapakita, parang mas nakikilala natin habang tumatagal ang Diyos na
Kung dati ang tingin natin sa Diyos lagi mapagparusa, pag nagkamali ka, lagot ka na. Habang tumatagal tayo dun sa buhay pananampalataya, nasumpungan natin yung turo tungkol doon sa kagandahang loob ng Diyos. Habang tumatagal, nakikita natin kung gaano tayo kalayo sa Diyos at kung gaano ka mapagmahal ang Diyos. Na kahit anong pagkakamali ang gawin natin, hindi tayo ito-tolerate ng Diyos. Inuulit ko, hindi natutuwa ang Diyos na tayo magkamali at pag-ulit-ulit na magkamali. Hindi ito yung kalooban ng Diyos. Sapagkat tayong Diyos ay banal. Subalit kung sakali man tayo mapalayo, at kung sakali man na maramdaman mong hiwalay ka na sa Diyos, malayo ka na sa Diyos, huwag kang magkatubiling lumapit uli sa Kanya. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Lagi nating maaasahan sa Panginoon na kapag bumalik ulit tayo sa Panginoon, ilang beses man tayong madapa, may babalikan ka. Kung itakwil ka man ng mga tao, mayroong isang hindi magtatakwil sa iyo. Pwede mo lagi siyang balikan. Kahit na magkamali ka at magkamali ka, pwede mong maasahan mo na mayroong ka pa ding babalikan. At pagbalik mo, pwede kang tulungan ng Diyos para maging ikaw uli yung kalarawan niya, kalarawan sa, kalarawan sa kabutihan, at kalarawan dun sa sa katuwiran at kabanalan. Itong parabola na to, ito ay kwento rin ng pagiging persistent ng Diyos. Hindi siya nasasawa, hindi siya napapagod. No? Hindi siya katulad ng tao na may panahon talaga ang tao kasi dumarating tayo na kapag sinasagad din po tayo, sinasagad din tayo ng kapwa natin, sa mga hindi tamang gawa. Napupuno din tayo. Pero salamat ang Diyos, ah, salamat ang Diyos, hindi napupuno. Um, Inuulit ko po na tinutulungan niya lagi ang tao na magbago at magbalik loob sa Kanya. Kailangan lang magbalik loob eh. Kasi pag nagbalik loob ka na, tutulungan ka ng Diyos. Marami man tayong tanong, di man tayo maayos, hindi humihinto ng pagtulong sa atin ng Diyos. Hindi siya napapagod na ituwid tayo hanggang sa matuwid na gusto niyong pamumuhay natin dun sa pamamaraang gusto niya. Hindi niya tayo hinahadali at hindi rin niya tayo pinupuwersa. And more than anything else, pinapakita ng Diyos na kasi sabi niya gagawin niya kung siya ay nandun sa katatayuan nung shepherd. Iiwanan niya yung 99 na maayos na para hanapin yung isang nawawala. Ibig sabihin, ganun ka-significant tayo, ganun ako ka-significant sa Panginoon para iwanan niya yung marami at hanapin niya. Ganun kayo ka-significant na iiwanan ng Panginoon yung marami para matagpuan ka lang niya, para makuha ka niya ulit, para makabalik ka ulit sa Kanya. Ganun siya ka-importante, ganun tayo kahalaga. No, na kung hindi na tayo mahalaga dun sa iba, dahil wala na tayong pakinabang, hindi sa Panginoon, mayroong isa na laging pipiliin ka. Mayroong isa na laging mauunawaan ka niya. Mayroong isa na lagi ka niyang irerespeto kahit ano pa. Kahit ano pa yung iniisip mo, kahit ano pa yung desisyon mo, kahit ano pa yung nagawa mo. Mamahalin ka pa din niya. Yun ang mayroong isang maiiwan pag iniwanan ka na ng lahat.
Ako naniniwala po ako na kung merong isang maiiwan para sa akin palagi, nung buhay po ang nanay ko, sabi ko ang nanay ko yun. Pero ngayon pa, pinakikita talaga ng Panginoon na kung merong isang mananatili sa atin, hindi po yun yung asawa natin. Hindi rin po yun yung anak natin. Hindi po yun yung pamilya natin. Hindi po yun yung kaibigan natin. Hindi po yun yung kung sino man yung tao na iniisip natin. Si Jesus Christ lang po yun. Minsan, nauubos yung panahon natin na ibuhos lahat ng pagmamahal natin dun sa mga tao na hindi naman kayang i-reciprocate yung pagmamahal natin. At minsan ipinahihintulot yun ng Diyos para lagi nating piliin siya. Kasi sa huli, isa lang talaga ang maaasahan natin. Ang maaasahan lang talaga natin palagi at palagi ay ang Panginoong Yesus. Siya lang ang hindi kita iiwan. Hindi pababayaan man na kahit tumanda ka, kahit wala ka ng halaga para sa marami, wala kang pera, wala kang napatunayan sa buhay. Sabi ng Lord sa akin, napakahalaga. Hindi natin kailangang patunayan ng sarili natin sa Diyos dahil kahit sino at ano tayo, mahal tayo ng Diyos. At dahil nagmamahal ang Diyos, hindi tayo sinisira ng Diyos. Binubuo tayo ng Diyos. Hindi tayo pinarurusahan. Hindi kailanman niloob ng Diyos na tayo mapahamak. Kasi nagmamahal ang Diyos eh. Kaya nga iniligtas niya tayo. Hindi niya tayo papahamak. At hindi tayo gagawa ng Diyos ng masama. Dahil nagmamahal siya. Ang ginagawa niya sa atin mabuti. At dahil totoo ang pag-ibig sa atin ng Diyos, wala yung kondisyon. Wala siyang hinihingi kasi totoong pagmamahal. Yun ang totoong pagmamahal. At ang pwede lang magbigay niya. Matatagpuan lang natin yan kay Jesus. Alam niyo po, isa pa po na pwede nating matutunan mula po dun sa parable of the lost sheep. This is about discipleship. No na, sabi nga, this could involve reaching out to those who have fallen away from the faith, sharing the gospel with non-believers, or showing compassion to those who are struggling. Alam niyo po, bilang nasa sa atin ang Panginoong Hesus, the church ministry is all about, alam niyo po yung sa akin, this is how I understand it personally. It is becoming like Jesus. And what does it mean to become like Jesus? Na meron lagi tayong compassion for those who are lost. Ibig sabihin, yung compassion na yun, hindi namamatay. Yung compassion na yun, hindi nauubos. Alam niyo po, nung marating yung time na papagod tayo, alam niyo may mga tao na gusto na nating sukuan kasi wala na silang ibang ginawa sa atin kundi saktan tayo. Alam niyo po yun na kahit anong gawin mo sa kanila, binabalik nila sa ilagi yung masama. Pero we are being taught by God to repay those evil things na ginagawa sa atin of good things. Napakahirap naman nun. Pero that is our call to help in seeking the lost by introducing the love of Jesus to them, particularly to those who are struggling. Hindi ko alam kung paano gagawin yun kasi hindi naman madali. Pero meron nga tayong shepherd. He is the way. He will teach us the way, pamamaraan, and He will teach us the way, ang daanan. Jesus will teach us everything that we need to do. Of course, sa tulong ng banal na Espiritu niya. Yun ang magtuturo sa atin ng ibang gagawin. Kaya nga po, it is important na magkaroon tayo ng malalim na relasyon at ugnayan dun sa Espiritu ng Diyos na siyang tunay na nagtuturo at tagapagturo natin.
And finally, yung pinakamahalagang bagay na dapat nating matutunan din sa parable of the lost sheep, rejoicing in repentance. No, nakita natin na ano yung sabi, hahanapin niya hanggang makita at kapag nakita niya, magdadao siya ng kasiyahan. Ito yung ano, yun ba? Alam niyo po, yun yung heart ng Lord na yung isang taong makasalanan, finally, he make a decision to turn his back, no, on doing evil things, to finally put an end to it, to finally say no, and to finally choose God's kingdom over the kingdom of his enemy. And it should also be our heart na every time na may mga bago tayong nadadala, nakakakilala sa Panginoon, habang may minimentor tayo at yung mga minimentor natin ay nagtatagumpay dun sa kanilang mga pagsubok sa buhay. Sinasama natin sa panalangin at ang bawat tagumpay nila ay tagumpay natin. Kasiyahan natin. It is the heart of Jesus who is in our heart already. Kaya nga po siguro, ang isa din sa mga vision ibinibigay sa atin ng Panginoon ay yung kung matapos yung ating hunger and thirst para makapagdala ng mga bagong kaluluwa kay Jesus. Now, isa pa po sa tinuturo sa atin ng parable of the lost sheep, yung humility and compassion. It challenges us to avoid the self-righteousness of the Pharisees who look down on others. Kasi we have this tendency, kahit po ako, na makita natin lagi yung sarili natin. We are always, alam niyo po, hindi po kahinaan yung magsabi tayo ng sorry. At lalo, hindi, alam niyo po, hindi kahinaan yung kahinaan yung maging mapagpakumbaba tayo at umamin na nagkamali tayo. Alam niyo po, ang may malaking problema yung mga taong kahit kailan, hindi nila nakitang nagkamali sila. Kasi these people will never have a chance to improve themselves and for them to be happy. Only those who are humble enough to admit nagkamali ako and Lord, gusto kong matama yung buhay ko. Yung hindi may habang. Kayang sabihin na Lord, mali nga po ako. At ang ibig sabihin po ng sorry, gusto ko nang baguhin yung buhay ko. Gusto ko nang mabago, Panginoon. Ayoko na ng lumang buhay. Hindi yung uulitin mo yung sorry ka nga ng sorry, pero yung ginagawa mo, paulit-ulit mo pa din ginagawa. You are not sorry for what you are doing. To be sorry means to finally put an end sa masama mong gawin. And nobody else can do that except Jesus. But Jesus cannot help us unless we're going to help ourselves. And how can we help ourselves? Mangyayari lang po na yun if we will learn to surrender fully ourselves to Him. Doon po magsisimula yung healing process. Ano ibig sabihin ng isuko natin? Hindi nagbabasa ka lang ng Bible. Hindi nakikinig ka lang ng Word of God. Ang totoong pagsusuko ng buhay sa Panginoon, hinahayaan mo na ang Diyos ang magmaniobra ng buhay mo. Pag alam mong mali, hindi mo na pinapangatawanan. Pag alam mong mali, Lord Jesus, hindi ko kayang baguhin, pero baguhin mo ako. Hindi mo hinihintay na ang ibang tao ang mabago. Ang una mong inaantabayanan, paano mababago ng Diyos ang buhay ko, hindi kung paano ko babaguhin ang ibang tao. Kasi kung minsan po, hinihintay natin mabago ang ibang tao, pero ang totoo pala, ang may problema, tayo. Dapat pala tayo muna ang mabago. Kaya pala ganun makisama sa atin yung ibang tao kasi ang problema pala, hindi talaga sila, kundi ang problema pala, tayo. And if we are bold enough to admit that, doon lang magsisimula yung healing. Kaya ano the Bible is all about humility. Huwag nating silipin yung pagkukulang at pagkakamali ng iba. Tingnan natin ano yung gustong ituro sa atin ng Panginoon sa lahat ng dinadaanan natin. Sabi nga, and I would like to end the ating pag-aaral ngayong gabi, Lucas 19 verse 10.
Ang sabi po, sapagkat pumarito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawawala. Jesus came to seek and to save the lost. Tayo po'y manalangin. Manaming Diyos, nagpapasalamat po kami na nagbigay ka po ng panahon sa amin para marinig ang iyong tinig. Nagpapasalamat po kami na tinuturuan kami ng Espiritu ng Panginoon na maging mapagpakumbaba. Salamat po sa mga bagong karunungan na narinig namin. Tulungan mo po kami na maisabuhay namin ito. Gabayan mo po kami, Panginoon, na maipamuhay yung mga bagong turuan na naririnig namin sa iyo. Turuan mo pong maging teachable yung puso at isip namin. Turuan mo po kami pahalagahan at mahalin ang iyong mga salita. Turuan mo po kami maging katulad ng anak mo. Bigyan mo po kami ng lakas sa panahon ng pagsubok. Ibigay mo lagi sa amin yung pag-asa at matatag na pananampalataya. Lagi mo kaming paalalahanan ng mga salita. Lagi mong ipaalala sa amin, Panginoon, kung gaano kalaki ang pag-ibig mo upang hindi namin maramdaman yung kalungkutan. Pakiramdam ng pag-iisa sa panahon na dumadaan kami ng mahigpit na pagsubok. At sa panahon na dumadaan kami sa mahigpit na pagsubok, lagi mo kaming yakapin. Lagi mo kaming paalalahanan. Lagi mo kaming tulungan. Lagi mo kaming samahan. At ipakita mo sa amin lagi ang landas upang mapagtagumpayan namin ang anumang pagsubok na dinadanas namin. Turuan mo kaming maging mapagpasalamat at turuan mo na sa aming buhay. Isa lang ang aming laging pasalamatan at hindi ikaw. Pasmasan mo po at pagpalain ng lahat ng mga mahal namin sa buhay. Ang mga kapatid namin sa pananampalataya, ang mga punong manggagawa, lalo ng aming pastor kasama ng kanilang sambahayan. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Kristo Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Muli po, mapagpalat kami sa ating lahat. God bless po. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Nawa po ay napagpala tayo ng mga salita ng Diyos na ating napakinggan sa gabing ito at maisabuhay po natin sa ating mga puso at ma-share natin sa ating mga kaibigan. Hallelujah. Muli po ay inaanyayahan kayo sa susunod na Midweek Fellowship sa ganitong oras, 6 to 8 p.m. every Wednesday. Ang Youth Fellowship, 5 p.m. to 6:30 p.m. every Saturday. Ang Sunday Fellowship, 9 a.m. to 11 a.m. at 2 p.m. to 4 p.m. Ang tema po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Community natin ang lingkod, mahal natin. Siyempre, ang pamilya natin, mahal natin. Ang tema ng taon, ako ay para kay Kristo, kasama ng lingkod na hahayo. Minsan po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. God bless us all.